Nagulat si Rin nang biglang sumabog sa kanyang harapan ang isang higanteng kaiju, at maging si Kafka ay hindi rin nakapaghanda sa pangyayaring iyon. Ngunit lumabas na si Mina pala ang responsable sa pag-atake. Mula sa layo na halos 20 kilometers, ginamit niya ang kanyang napakalaking kanon upang isa-isang pabagsakin at tuluyang patayin ang lahat ng malalaking kaiju sa paligid ni Rin at Kafka. Na-impress din si Kalbo at inihayag niyang mas malakas pa si Mina kumpara kay Narumi pagdating sa pag-eliminate ng Giant-class kaiju. Dahil sa sobrang paghanga, napasigaw si Kafka at ipinahayag na iyon ang tunay na lakas ng isang vice captain ng Kafka Division. Ilang sandali lang, na-realize niya na naka-on pala ang kanyang mic, kaya't malinaw na narinig ni Rin ang kanyang mga sigaw. Samantala, tuwang-tuwa ang mga scientists sa headquarters matapos makumpirmang cleared na ang area mula sa mga kaiju. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Narumi ang lahat na huwag maging kampante, dahil hindi basta-basta hahayaang matapos ni Number 9 ang sitwasyon ng ganoon kadali. Napansin din ng kalbong vice captain na tila hindi naman target ng mga kaiju ang mismong mga pasilidad at infrastruktura. Sa kabilang banda, nagtataka si Number 9 kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita si Number 8. Napansin ng isang sundalo na biglang may lumabas na tubig, at ilang sandali pa ay lumitaw ang isang kaiju na may fortitude level 9.0 sa kinaroroonan ni Narumi, Kikoru, at Hoshina. Agad ipinaalam na ang lahat ng nagpakitang kaiju ay may kaparehong lakas, lahat ay may fortitude 9.0. Naramdaman ni Kikoru na maglalabas ng matinding atake ang kaiju na nasa harap niya. Dahil dito, mabilis niyang binalaan ang kanyang mga kasamahan na umatras at tumakas. Ngunit huli na ang lahat, sa isang iglap, tinuluyan ni Number 15 ang mga sundalo ng Defense Force na naglaho na para bang bula. Dito napagtanto ni Narumi na ang tunay na estratehiya ng mga kaiju ay ang paghiwa-hiwalayin ang pinakamalalakas na miyembro ng Defense Force at isa-isang patayin ang mga ito. Sinabi ni Narumi kay Kikoru na alam niyang naunawaan na nito ang kanilang sitwasyon na hindi sila makakahingi ng backup anumang oras. Kaya matatag niyang idineklara na kailangan niyang harapin at patayin ang kaiju sa kanyang harapan ng mag-isa. Buong tapang namang tumugon si Kikoru, at sinabi niyang iyon naman talaga ang plano mula pa sa simula. Bigla itong nagbago ng aura at kapansin-pansing tumaas ang kanyang combat power ng 84%. Kasunod nito, ipinakita ang mga kaiju na siyang kakaharapin ng ating mga bida, Number 11 versus Captain Narumi, Number 12 versus Hoshina, Number 13 versus Rin, Number 14 versus Mina, at Number 15 versus Kikoru. Naunang umatake si Number 15, at sa kabila ng bilis nito ay nagawa pa ring makaiwas ni Kikoru. Nagbanggaan ang kanilang mga atake, na nagdulot ng isang napakalakas na impact na yumanig sa paligid. Gayunpaman, sa bawat pag-atake ni Kikoru, malinaw na hindi niya tinatamaan ang kaiju, sa halip, siya pa ang patuloy na nakakatanggap ng matitinding tama mula rito. Habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Kalbo ang leader ng Defense Force, dahil sa taglay na talento ni Kikoru, nagawa na niyang malagpasan ang lakas ng kanyang ama, ina, at maging ng kanyang captain. Kaya naman, siya raw ay isa sa pinakamahalagang miyembro ng Defense Force sa hinaharap. Makikitang dehado si Kikoru kaya agad niyang inilabas ang full power shield ng kanyang suit. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa ring basagin ng kaiju ang depensa at napalipad pa nito si Kikoru palayo. Muling nagsalita si Number 15, malamig ang tinig, at sinabing nagsasayang lang ng oras si Kikoru. Anya, kahit gamit ang kanyang axe at buong lakas, ni hindi man lang siya nagagawang galusan nito. Patuloy na pinaputukan ni Narumi ang kaiju na kanyang kaharap, ngunit tila wala itong nagiging epekto. Bigla namang umatake ang kaiju gamit ang tubig at sinabayan ito ng isang napakalakas na suntok na tumama kay Narumi. Nagsalita ang kaiju, at sinabi nitong alam niya ang lahat ng kakayahan ni Narumi, partikular ang abilidad nitong mag-predict ng galaw ng kalaban gamit ang kanyang mga mata. Ngunit dagdag pa niya, hindi kailanman kayang i-predict ni Narumi ang daloy ng tubig. Sa panig naman ni Hoshina, makikitang nahihirapan siya sa pakikipaglaban. Hindi niya inakala na darating ang araw na may makakatalo sa kanya pagdating sa laban gamit ang mga patalim, ang larangan kung saan siya ang pinakanangingibabaw. Nagbigay ng impormasyon si Kalbo na tila pinag-aralan sila ng mga kaiju. Ito ang unang pagkakataon na ang mga kaiju mismo ang gumamit ng pag-isip at nagsagawa ng pag-aaral kung paano matatalo ang Defense Force.
Sa loob ng isang shelter, makikitang tulala at nag-aalala si Tokusan. Biglang sumigaw ang kanyang kasamahan at agad nila itong nilapitan upang kamustahin. Habang nag-uusap sila, isang news report ang lumabas sa screen na nag-ulat na lahat ng bagong kaiju na nagpakita ay may lakas na mas mataas pa sa Fortitude 9.0. Hindi makapaniwala ang dalawa, maging ang ibang tao sa loob ng shelter, at nagsimulang mag-alala para sa kanilang kaligtasan. Biglang tumayo si Tokusan at kinausap ang isang sundalo. Ilang sandali pa, tumulong na rin siya sa pamamahagi ng tubig sa mga tao. Mariin niyang sinabi na may mga tao pa ring nasa labas na patuloy na nakikipaglaban para sa kanila. Sa kanyang isipan, inalala niya ang kanyang kaibigan na si Kafka, isa rin sa mga mandirigmang nakikipaglaban laban sa mga kaiju. Habang pinapalikas ni Kafka ang mga tao, isang sundalo ang nag-report sa kanya na dapat silang umalis agad sa lugar dahil may paparating na kaiju malapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, agad niyang sinabihan ang lahat na bilisan ang pagkilos at pumasok na sa shelter. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng lahat. Sa gitna nito, isang matanda ang muntikan ng matumba, ngunit agad siyang nasagip ng isang bata. Napansin ng bata ang nanginginig na kamay ng matanda kaya sinabi nito, "Huwag po kayong matakot. Walang makakatalo sa Defense Force." Lalong lumakas ang mga pagyanig, dahilan upang magsitakbuhan na ang mga tao papunta sa shelter. Sa gitna ng kaguluhan, nabitawan ng bata ang kanyang Defense Force collection cards. Mabilis naman siyang tinulungan ni Kafka na pulutin ang mga ito. Habang inaabot niya ang mga cards, nagsalita si Kafka, "Maraming malalakas na miyembro ang Defense Force, kaya huwag kang mag-alala." Nagpasalamat ang bata at tinanong siya kung mayroon din ba siyang collection card. Nang sagutin ni Kafka na wala, masaya nitong sinabi, "Kapag nagkaroon ka ng card, siguradong kukunin ko agad iyon." At napangiti naman si Kafka sa narinig niyang mga salita. Hindi makakilos sa takot si Rin habang nasasaksihan niya mismo sa harapan ang isang kaiju na walang awang pinapatay ang isang miyembro ng Defense Force. Ayon sa kanya, ito na ang pinakamalakas na kaiju na kanyang nakaharap. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang armas, ngunit bago pa man siya makapagpatama ng atake, naunahan na siya ng kaiju at binigyan ng isang napakalakas na suntok. Muling bumangon si Rin mula sa pagkakabagsak at mariing sinabi, "Bilang platoon leader ng 1st Division, ipinagmamalaki ko ito." Buong loob niyang inipon ang natitirang lakas, tumakbo papunta sa kaiju, at mabilis na naghagis ng granada. Saglit na nagyelo ang kaiju at hindi makagalaw, kaya agad niya itong pinaputukan ng sunod-sunod. Kahit alam niyang hindi niya kayang patumbahin ang halimaw, nagpatuloy siya sa walang patid na pag-atake. Ngunit biglang sumulpot ang kaiju mula sa kanyang likuran at muling bumanat ng isang matinding atake na halos ikaguho ng tulay na kanilang kinatatayuan. Sa sobrang pinsala, hindi na halos makagalaw si Rin. Nang papatayin na sana siya ng kaiju, biglang dumating ang tagapagligtas, si Kafka Hibino. Karga-karga ni Kafka si Rin habang dahan-dahang naglalakad palayo sa kaiju. Mahina ngunit mariing nagsalita si Rin, tinatanong kung bakit siya naroroon. Anya, hindi pa dapat magpakita si Kafka dahil siya ang itinuturing na pinakamahalagang panlaban laban kay Number 9. Ngunit buong tapang na tugon ni Kafka, "Huwag ka nang mag-alala. Hindi ako matatalo, ako na ang bahala sa kaiju na ito." At sa mismong sandaling iyon, tuluyan nang nag-transform si Kafka bilang si Kaiju Number 8. Dito na nagtatapos ang Season 2 ng Kaiju Number 8. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at patuloy na sumuporta. Hanggang sa muli, mga kaanilog, see you sa Season 3.